Pera ang isa sa pinaghihinalaang dahilan ng pagpanaw ng mag-asawang online seller na sina Lerms Lulu at Arvin. Ilang araw kasi bago may mangyaring hindi maganda sa mag-asawa, nag-post pa si Lerm ng tungkol sa mga marunong magbayad ng utang. Naanya mataas umano ang chance na maging successful ang mga taong marunong magbayad. Kaya naman tinitingnan ng mga otoridad ngayon na posibleng may kinalaman umano sa pera kaya pinagbabaril ang mag-asawa. Kabuang post ni Lerms Lulu sa kanyang social media. Marunong magbayad ng utang. Mataas ang chance maging successful. Hindi marunong magbayad ng utang, hindi magiging successful. Allow me to elaborate these big statements. Ang hindi pagbabayad o pagbabayad ng utang will define your personality as an entrepreneur or a business person. Actually, it will define anong klaseng tao ka, anong pananaw mo sa buhay, at makakaapekto ito sa pagnenegosyo o kahit anong aspetong pinansyal sa buhay mo. Others call it karma. Others call it God's blessing or judgment. Others call it universe power to align things. Others call it law of attraction. Whatever differences we have in faith or perspective in life, what we all can agree is that concept is the same, that there are consequences to your actions. Let me explain more about pagbabayad ng utang. Ang personalities at attitude ng mga hindi marunong magbayad ng utang, hindi sila resourceful. Laging kulang ang kita, kaya walang maibayad sa'yo. Laging kapos, pero imbis na humanap ng ibang source of income, umuutang na lang kung kani-kanino. Hindi nila masasolve ang ugat ng problema. Band-aid solution ang ginagawa. Hindi nila priority ang pagbayad. Minsan may pera naman na sila na pwede ibayad sa'yo pero hindi nila pinapahalagahan yung tulong na naibigay mo. Kaya okay lang sa kanila na basta-basta i-delay ang pangako at pagbabayad. Walang disiplina sa sarili. Kahit na pwede naman na ibayad sa'yo yung pera dahil may sale sa mall o gusto ng bagong gadget, hindi ka muna babayaran. Hindi nila madisiplina ang sarili. Magpapanggap dahil gusto nila ng mukhang sosyal, kailangan nila mangutang na mangutang kahit walang pambayad para lang maitaguyod ang fake image. Walang word of honor. Sa kanila, hindi importante ang pangako. Hindi trustworthy mabulaklak na pangako lang para mapautang mo. Tapos, dead mabels ka na. On the other contrary, true successful people are resourceful, knows how to sort out priorities, financially disciplined, truthful and frugal, values promises and are trustworthy. How you handle your utang reflects your overall attitude towards money and your finance. Hindi nyo man pansin pero malaking factor ang effect nito kung ikaw ay nagnenegosyo or nagbabudget. I have experienced it first, I have seen it with my relatives too. But it made a huge difference when I started looking at utangs with a new perspective. Malaking bagay ang nabago when I prioritize my obligations. Pag nabago ang mindset mo regarding this, I guarantee you will establish an abundant mindset and results will follow sooner. Up to now, marami akong nakikita na tao na ayaw magbayad ng utang. Lumaki ng lumatikali lang. Hindi na makabayad kahit na ang daming magandang opportunities na dumaan. Yung kumita ng milyon tapos naglaho, hindi pa rin nabayaran yung 5K na utang. It really speaks a lot and proves na sa mindset ang problema. There is no such thing as laging minamalas. Talaga lang sigurong hindi ma-handle ng maayos dahil may mali sa mentality, di ba? So I highly suggest kung may utang ka, unti-untiin mo na bayaran. Baka yan ang dahilan bakit hindi mo maabot ang true success na inaasam mo. Samantala, nagluluksa naman ngayon si Glenda de la Cruz. Isa kasi si Lerm sa malaking distributor ng brand ni Glenda de la Cruz ang Brilliant Skin.
Sa social media naman ng isa sa kamag-anak na mag-asawa ay makikitang magkatabi ang mag-asawa sa kanilang burol. Nakaligtas naman sa pananambang sa mag-asawa ang kanilang 7 taong gulang na anak. Napakasakit po isipin na ang katulad ni Ma'am Lerms ay matatapos ang buhay sa ganung paraan. Pero ipasa Diyos na po natin ang lahat. Siya na pong bahala sa mga walang awang ng buhay nila. May your soul rest in peace, Ma'am Lerms and Sir Arvin. Ang buhay sobrang bilis talaga. Nakapagluto ka pa kanina, Madam. Justice po sa inyong mag-asawa. Sana mahuli agad. Ito ang natatanging remembrance na meron galing sa iyo, Ma'am Lerms. Heartbroken to hear about your tragic loss. You and Sir Arvin were not just partners in business, but your kind and genuine souls who touched so many lives. May you both rest in peace and may your families find strength during this incredibly difficult time. Special your little boy. You were wonderful people who didn't deserve such a cruel fate. May your souls rest in peace and may justice be served swiftly for this horrific crime. Our thoughts and prayers go out to your family during this painful time. You will never be forgotten. Kawawa talaga, lalo na ang naiwan nilang anak. Bakit may mga taong di patas sa kilos at gawa? Karma is real, antayin lang sino may gawa nito. May karma na parating sa'yo, sobra-sobra pa sa ginagawa sa kanya. Mga taong di marunong lumaban ng patas, kakalungkot isipin dito sa mundo, nakakatakot. Naniniwala ako hindi natutulog ang Diyos. Siya ang gaganti sa gumawa sa kanila. Condolence po, ma'am, kung sino pa ang gumawa ng mabuti, yun pa ang napapahamak. Hope hindi nadama yung bata, napakabata pa niya para mawala ng magulang. Rest in peace sa mag-asawa, mahuli nawa ang mga may gagawan. Kaya napakahirap maningil, nakakatakot lumaban ng patas daw kasi wala naman talagang ganun, parating paubaya ka kaya may katahimikan at kaya naubusan lalo ang mababait sa lipunan. Lesson learned, wag na talaga papautang sa sunod.